Nais ko po sanang humingi ng tulong sa nangyari sa kapatid ko. Inakusahan siya ng mga pulis. Nilagyan po siya ng marijuana sa sasakyan niya na ibinibiyahe na e-bike. Sana po matulungan niyo po ako at yung mga pulis na nagpakulong sa kanya. Sana po managot po sila sa ginawa nilang pagsisinungaling sa investigasyon. Ang mga nilagay doon na na gamit doon sa may upuan, yung mga ID po yun ng suspect. Bakit kinakailang ilagay doon? Bakit hindi po sa may mobile, isa-isa? Gusto ko lang maintindihan ninyo na yun pong paglagay po sa likuran ng sinasabing passenger side. Hindi po yan, sir, na sinasabi nyo na naglagay kami. Hindi, sir, nakikita sa video eh. Hindi ho totoo yan. Hindi, so hindi totoo tong video. Hindi ho totoo yan na naglagay kami. So, planted po yung video na to. Sir, para... No, sir. Hindi ko sinasabing droga. Ano pong nilalagay ng mga pulis ninyo sa likuran? Ang sinasabi ko nga sa iyo, ID lang yan. Ang mga nilagay dyan, ID niya. Mahalaga yung tiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan sa ating mga pulis. Hindi po kami anti-law enforcers. Pero pagdating sa investigahan, ibang klase na po kami. Ito lang pong aking sasabihin sa inyo. Yung pong paghuli doon sa sinasabi lang e-trike driver, kini-question po natin. Ang tawag po noon, motorist stop. Tama po, pinatigil na yung motorista kasi may nakita raw sila, paninigarilyo, nung sinasabing pasahero. At pag naninigarilyo ng pasahero, tama po, patigilin kasi questionin bakit naninigarilyo sa loob ng e-trike may ordinansa ang Taguig. So, tama po yun. Ang hindi po tama, tumakbo po yung naninigarilyo umano na sinasabi nila at naiwan yung driver. Ang driver ang inaresto, hindi ba kapulpulan, kagaguhan? Tapos na po yun. Ngayon, ito na po yung nakaka-buisit, Matapos po maipalabas ng bitag ang reklamo ni Mark na iakyat sa National Police Commissioner NAPOLCOM ang reklamo laban sa 4 na pulis ng Taguig na nanghuli. Nasampahan na mga ito'y kaso yung 4 sa pamamagitan ng administratibong kaso, grave dishonesty, grave misconduct, grave irregularity in the performance of duty, and simple irregularity in the performance of duty ng mga reklamong pulis Taguig. Ibig sabihin, pulis patola, kulang sa sinasabing kaalaman kasi kung ikay totoong pulis, importante malalaman mo yung basic investigation, lalo-lalo na sa traffic stop, kung anong batayan kung paano mo hinuhuli. Dahil doon sa pangyayaring yan, nasuspinde 6 na buwan. Walang sahod. Ito mga kolokoy na to, yung mga inarereklamong pulis na nanghuli. Dinemote ng isang ranggo ang mga inarereklamong pulis patola, palpakis sa kanilang ginagawa. In other words, mababasura lahat yung kasi mali yung proseso ng panghuhuli. Pero sa kasamaang palad, eto na po nakakainit, Yung pobreng tricycle driver, critical ngayon sa ospital, matapos siyang barilin kamakailan ng suspect ng pamamaril, ito ho, yung mismong pulis ng Taguig na humuli sa kanya nitong nakarang taon. Ang nangyaring krimen, huli rin sa CCTV camera. Pulis po yan at na-identify po yan. Ito po yung tricycle driver, ayun, binaril, tumba na, binalikan, binaril pa. Mabuti naman, hindi namatay yung tao at na-critical kasalukuyan. Ongoing po yung case. Pero iba po kami dito. Kapag tinutukan po namin sa bitag, hindi po namin binibitiwan. Kaya nga po ilalabang ka, di ka iiwan eh. Magandang umaga sa iyo, Mike. Magandang umaga po, Sir Ben. Anong estado ng kapatid mo ngayon sa... Is he okay? Okay na ba siya sa ospital? Anong nangyari? Katatapos lang po ng operation po niya. Okay. Nagpapahinga po sa ospital. Ligtas na ba siya? Okay na? Opo. Alright. Ligtas na po. So, Mike, hindi na kita ibababad kasi alam ko naman, salamat naman paglapit mo sa amin at dahil dyan, ay kami patuloy mag-iimbestiga dito sa kaso na to. Tinututukan namin to, Hindi namin to binibitiwan. Opo. Okay, nandiyan ka lang, Sa kabilang linya naman, si Police Captain Darwin Salvador. Good morning. Good morning, sir. At Alright. good morning naman po sa lahat ng tumatangkilik sa programa. Meron lang po akong tatanong sa inyo, anong update na po rito sa pamamaril po sa biktima na nakita po namin sa CCTV? So ano pong status nito? Ano pong sa investigasyon ninyo? Ito ba si Corporal Edwin Mago Jr.? Sa status po ng kaso, ang kaso po ngayon, sir, ay under investigation na po. And hinihintay na lang po namin yung i-issue ng Certificate of Confinement ng hospital para po maisampa na po ang kaso sa prosecutor's office po. Sa kaso pong frustrated murder. Ang tanong ko lang po, alam ko po yung the usual game na gagawin nyo, isasampay yung kaso. Pinakamadali pong na trabaho yung pagsasampa ng kaso. Eh, yung tanong ko po, paano po? Nahuli nyo na ba? O huhulihin nyo? Eh, tinutugis nyo? Pagkatapos
po ng insidente, sir, tinugis po namin po. Pinuntahan yung bahay, kanyang tirahan, kung saan? May Puno, Philippine Street, yung Lower Bikutan, ngunit hindi na po namin siya nabutan. Ang nabutan na lang po namin ay kanyang asawa. Ang kanyang asawa. Saan daw po? Nagtatago ba ngayon? Saan daw po? Nagprobinsya? Kasi kapag salita po mismo yung biktimang binaril niya. Madali po yung pagsampa ng kaso sa hukuman dahil pinakamadali po yan. Parang kumakain ka lang ng sorbetes na may ice cream. Ang tanong, paano natin huhulihin tong putok sa buho na to na nagtatago ngayon? So, gusto niyo ba ho ng tulong namin? Kasi madali po yan pagkabaro ninyo. Ay, wala po siya. Hindi namin makita, sir. Pumunta kami dun sa kanyang bahay. Yun ang sabi nyo. At dahil sa bahay, hanggang ganun na lang. Ang sa akin lang po, ano pong gagawin natin dito? Kasi ginantihan po nila yung pobreng truck driver dahil nasuspende sila ng NAPOLCOM. Sir, sa pamamagitan po ng programa niyo, sir, napakita po yung mukha ng pulis po natin. Malaking tulong para may bigay sa mga taong bayan, sir. Makapagbigay ng informasyon kung saan po siya nagtatago po, sir. Alright. Puntahan din po namin ng kanyang dati niyang address, sir. Okay. Gahagonoy at yung sa may kanyang provincial address po. Alright. Punta ng Lahat. intelligence. Okay. Sir. Sir. Okay, Kap, dahil sa sinasabi niyo, ginawa niyo lahat at yung provincial address and then you wanted our help, tutulong na po kami. At nakita ko naman po, sinikat niyo, ano? At sige sir, gagawin po namin ng paraan, tutulong na rin po kami para wag naman masira po yung ibang matitinong pulis. Maraming matitinong pulis sa atin. Doon sa pinagagawa ng ibang mga loko-loko, ay nadadama yung iba. Maraming salamat. Walang anuman, sir. Okay, sige sir. Thank you. Sa linya ng telepono naman, isa naman, naku, eto, magaling to. Sus Mariosep. Eto, nakahuli nung... Kaya, si Brigadier General Nicolas Torre III. Magandang umaga sa iyo, General Torre. Sir Ben, good morning at sa inyo mga tagapakinig. Okay, sir. Congratulations nga pala. Hindi ko na-congratulate from Davao. Kayo yung nakahuli doon sa fugitive na sinasabi po si Pastor Kibuloy. At yan, nandyan na po kayo ngayon. Kayo na po yung head ng CIDG. Sir, lalapit lang po kami, no? Ito po yung pag ang isang pulis po talaga gumawa ng krimen at medyo nagtago na at suspendido ngayon, itinuro po siya ng sinasabing victim na sa pamamaril. Paano niyo tinatrabaho, sir? Sali kami sa pursuit operation, sir. Examinin ko, sir, sa Taguig kung ano ang kanilang, how far they have gone sa ang progress ng kanilang pag-imbestiga nito at pag-file ng kaso. And then, feedback ko sa inyo, sir, Okay. hapon or bukas ng umaga kung ano na ang ginawa ng Taguig at ano ang itutulong namin sa kanila. So, most probably, ang nakikita ko rito, kung hindi pa na-file ang kaso, i-file na namin ng kaso at sumali na kami sa hot pursuit operations. Alright. With that, sir, yan lang po ang gagawin natin. Hot pursuit na po ang gagawin ninyo. Kung hindi pa na-file, sabi nyo, kayo na yung gagawa na pagpa-file ng kaso at talagang asa parte po yun. Fugitive na po ito dahil itinuro po siya dahil hindi siya makita sa bahay ng kanyang misis. So siguro, sir, makakatulong na rin kami sa programa namin para ma-flash out na rin, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Maraming salamat din po. Alright. Sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Welcome back, Ginoong Ben Tulfo. Ay, thank you. Magandang araw po. Magandang araw. Attorney, basic lang to, ano? Ano po ba yung sinasabing motorist stop at pagkatapos tumakbo yung suspect na dahil sa ordinansa, you're not supposed to be smoking. Pero ang nangyari, naipit yung driver. Incidental, may nakita raw sila na sinasabing marijuana. Pero hindi ginawa yung frisking in the open. Tapos inilapag doon sa loob ng tricycle. Instead doon sa may hood ng sasakyan. Tapos nakikita nila or pinakikita sa publiko. Ito yung dahilan na kung minsan pag wala ka talagang body cam, maraming mga pang-aabusong nangyayari. Tingin nyo, take nyo, attorney. Medyo kakatwa again, I'll use that term, itong ginawa ng mga kapulisan. Maliwanag po yung doktrina ng Korte Suprema na mga itong motor stop, yung mga pagpapinto ng mga vehikulo sa mga checkpoints. Yung pong tinatawag na plain view doctrine. Ano po ba yung plain view doctrine? Ilalim po ng alituntuning ito, itinatagda ng Korte Suprema na ang tanging po pwedeng gawin ng mga otoridad na nagpapahinto halimbawa ng mga sasakyan, titignan yung pangkanatang itsura ng mga nakasakay doon at saka po nung ginagamit na sasakyan. At kung wala naman pong kahina-hinala, wala pong kontrabando at wala pong makikita na labag sa batas, aba hindi po nila po pwedeng halughugin o saliksikin pa yung ibang mga bahagi ng sasakyan o yung ibang bahagi ng motorsiklo. Ang anuman pong gagawin nila pagka po sa kanilang paunang pagtingin ay wala namang kontrabando, wala namang masamang elemento, wala namang pagkakasala sa batas na nakikita, titigil na po sila dapat doon. Hindi po sila pinapahintulutan ng batas na maghalungkat doon po sa sasakyan, maghalungkat doon po sa tricycle. Pangunahin dito po sa
kasong ito, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, abay, hindi naman po yung driver ang sinasabing nagkaroon ng kasalanan, kundi yun pong pasahero. Yun yung layunin nila doon. So, kung meron man pong karapatan, ito pong mga otoridad, upang maghalughog ng karagdagan, ang dapat po kanilang hinabol, yung pong nakakitaan nila ng krimen o ng paglabag sa batas kahit ordinansa lang, at yun po yung dapat nilang pinursige. Yung ginawa nila sa driver, illegal. Ano man po ang nakuha nila riyan, pangunahin sa ilalim ng mga sirkumstansya na binabanggit nyo, ang tawag po riyan, evidence coming from the fruit of the poisonous tree. Ebidensya galing sa nalasong bunga ng nilasong puno at hindi po tatanggapin ng mga hukuman. Alright, malinaw po yan. At least natututo po yung mga taong bayan sa batas, ano? When it comes to sa sinasabing plain view doctrine. Tama po ba kapkapan yung isang tao na wala ka namang knowledge or anything at kumbaga incidental ang nadaanan mo? Yung pong paghahalughog, pagkakapkap, para din po yung pagkuhuli ng walang mandamiento de arrest. Ang ibig pong sabihin yan, kung may nakita pong paglabag doon sa tao at doon sa pagkakahuli sa kanya katatapos makawalabag ng batas sa nakikita aktual ng otoridad ng kapulisan, yun po pwede magkaroon ng kapkapan dahil doon sa umpisa pa lamang may paglabag ng batas. Pero dito po sa ipinakikita ang pagpapahayag sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, maliwanag po wala namang kasalanan yung pong driver. Hindi po pwede. Nasabihin ng mga pulis, hindi mo sinabihan wala pong pakialam yung driver sa ginagawa ng kanyang pasahero at kung ano man ang kabalbalan, katwalian o krimeng ginawa ng pasahero, hindi po pwedeng ihataw ito dun sa driver. At dahil hindi po pwedeng ihataw sa driver, wala pong karapatan ng sino man na yung driver ang investigahan, yung driver ang imbitahan sa pulisya, o yung driver ang kapkapan. Wala pong karapatan ng pulisyan. Lalabag po sila sa illegal search ng Ben Tulfo. Do you need to ask his permission? Can I frisk you? Or you can just simply frisk? Kakapkapan mo lang na walang dahilan dahil may suspecha ka na baka may makuha tayo rito? Halimbawa po, kanilang sinabihan yung tao, kakapkapan ka namin pahintulot mo sa amin, magkakapkap kami sa iyo. Ginoong Ben Tulfo, bawal po yun. Kasi sa puntong yun, nawawala po yung kakayahan ng taong mag-isip ng para sa kanyang sarili, sa kanyang karapatan. Bakit po? Pulis po ito Ginoong Ben Tulfo. May mga dalang armas. O kahit walang dalang armas makikita na agad, pulis talaga, naka-uniforme yan. O kung ano naman, saka marami silang magkakasama. Ibig sabihin, there is here a deprivation of the free will nung taong kanilang kakapkapan. So hindi po lasang tinatanggap ng Korte Suprema yung pagdadahilan ng mga pulis. Nagpaalam po muna kami, pumayag naman. Okay. No, hindi po pwede yan, Ginoong Ben Tulfo. Ang natin lang dito, attorney, lahat po ng mga pulis ko nakikinig po. Pro-law enforcement kami, kinakailangan kamtan yung tiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan natin kapag hindi, masisira at masisira yung sinasabi dahil ang kabalbala ng ilan. With that, attorney, what's your take? Matagal na pong anomalya ito sa mga proseso po mula sa aresto, sa pagkakapkap, hanggang doon po sa pagsusampa ng kaso. Meron pa pong batas hanggang ngayon, Ginoong Ben Tulfo, yung pong Republic Act 7438. Pagka po inaresto nila isang tao, obligado po si police na bigyan kaagad ng abogado yung inaaresto o di kaya yung iniimbestiga man lamang dahil nagkakaroon sila ng suspetsya na gumawa siya ng krimen. Meron pong tungkulin ang kapulisang ibigay kaagad ang free legal aid, free lawyer doon po sa tao. Pag hindi po nila ginawa yun, Ginoong Ben Tulfo, labing dalawang pong pagkakakulong doon sa pulis at meron po siyang perpetual absolute disqualification from holding any other public position. Yung po yung batas Kapo nasa Senado na kayo, maganda pong maparepason niyo yan para magkaroon ng mas malaking ngipin, Ginoong Ben Tulfo. Alright, with that, attorney, kami nagpapasalamat para doon sa sinasabing pag-ambag nyo. Kaalaman, dagdag sa kaalaman sa mga batas. Walang iba kung pag-uusapan ay batas. Si Attorney Batas Mauricio, ang resident lawyer ng BITAG. Maraming salamat sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po pagbibigay kaalaman po sa batas, ideya at advokasya ni Ginoong Ben Tulfo kontra abuso. Ang gagawin po natin, ito po yung segment na ginagawa po ng BITAG lamang. Ito po yung sinasabi namin, The Hunt. Ang inyo nakikita ay isang Police Corporal Edwin Mago Jr.
Si Edwin Mago Jr. ay tinuro ng kanyang suspect na nabuhay naman sa kanyang pamamaril. Lakihan natin ang picture nito para makita niyo po. Picturean niyo po sa inyong mga cellphone. Tingnan niyo po ang hugis ng kanyang mukha. Mata, ilong, bibig, tenga, buhok at mga kanto ng kanyang mukha. Hugis ng kanyang mukha. Ang sino pong nakakilala rito sa aming pinapalabas ngayon sa tulong po dito sa mga Taguig Police. Ito po ang suspect sa pamamaril sa isang e-trike driver dahil nasuspindi siya, na-demote siya sa isang kanyang rango. Kaya ang ginawa nitong kolokoy na to, tuwag, abay binaril. Well, sa kabutihang palad na buhay. Kaya ikaw, Corporal Edwin Mago, bibitagin at bibitagin namin ikaw sa tulong ng mga mamamayan Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit saang lugar, kahit saang purok, libliban ng Luzon, libliban ng Visayas, Mindanao, pasikipin po natin ang mundong ginagalawan nitong Police Corporal Edwin Mago Jr. Sa tulong po ninyo, ako si Ben Tulfo. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ibalato nyo sa akin tong loko-loko at nagtatagong pulis na itinurong pamamaril sa kanyang biktima na nabuhay. Nasuspinde, na-demote, 6 na buwan, nasuspinde, na-demote ng rangko, kaya ginantihan. Huwag po natin bigyan ng puwang ang sino man nagtatago sa batas dahil siya'y alagad ng batas, hindi na po siya kasama sa batas dahil hinahanap na po siya ng kanyang mga kabaro. Kami po sa Bitag, hindi po kami nagbibiro. At ikaw, Edwin Mago, itaga mo sa bato, mahuhulit, mahuhuli ka. Kapag nag-umpisa na yung patibong ng Bitag, lahat ng kasamaan ay may hangganan. Mahuhulog at mahuhulog ka rin sa Bitag. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, hindi po kami nagbibiro. Tulong at serbisyo, tatak, nag-iisa, Bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. #Ipabitag mo.